Naoya Inoue, hindi raw magiging legend si Manny Pacquiao kung nagarap sila sa Super Bantamweight Division. Gapang lang daw ang aabuti ni Pacman. Sa gitna ng lumalawak na impluwensya ni Naoya Inoue sa pandaigdigang boxing, may ilang mga tagahanga ang naglakas loob na magpahayag ng fact umano na kayang knockoutin ng Japanese superstar si Manny Pacquiao kung naglaban sila noong panahon na kapwa 122 pounds. Hindi lamang ito simpleng opinyon sa kanilang pananalita. Ginawa nila itong tila isang hindi mapapabulaan ng katotohanan. Ang mga deklarasyon na tulad na Pacquiao Slayer at Guaranteed Knockout ay kumakalat sa social media na agad naman nagbukas ng matinding diskurso. Ngunit gaya ng kahit anumang usaping naglalaban ng isang alamat at isang makabagong halimaw ng ring, hindi sapat ang simpleng pahayag upang tawaging katotohanan ay isang pangyayaring hindi kailanman naganap. Dahil dito, kinakailangan ang masusing pagsusuri, isang pagbabalik tanaw sa kasaysayan, pag-unawa sa konteksto at pag-ispat ng tunay na katangian ng dalawang mandirigmang pinag-uusapan. Ang pahayag ng ilang fans ni Inoue ay hindi lamang pangkaraniwang hype. Ito ay isang pagsubok na baguhin ang perspektiba ng boxing history upang makatulong sa imahe ng kanilang iniidolo. Ngunit sa bawat pagtatangka nila na gawing simpleng katotohanan ng isang haka-haka, mas lumalalim ang pangangailangang siyasatin kung talagang makatwiran ba ang sinasabi nilang sure knockout. Kung ikukumpara sa mga makabagong panahon, si Naoya Inoue ay walang duda na isa sa pinaka-refined at pinaka-kompletong boksingero na lumaban sa bantamweight at sa super bantamweight divisions. Siya ay produkto ng modernong boxing science. May technical na gilas, kontrolado ang timing, at halos walang bayad ang kanyang fundamentals. Ang estilo niya ay isang disenyo ng pinaghalo ang bilis, power at strategic intelligence. Ngunit ang pagpipilit na hindi prime si Pacquiao sa 122 pounds ay nakabatay sa maling pag-unawa. Totoo na hindi pa siya ganap na polish sa taktika at depensa sa panahong iyon. Ngunit ang kanyang lakas, bilis at aggression ay nasa rurok ng kanyang kapangyarihan na halos walang makakapigil. Sa 122 pounds, si Pacquiao ay isang uri na natural disaster. Hindi mo mapipredict, hindi mo matitiyak ang direksyon, at hindi mo basta-basta na masasalubong ng walang pinsala. Ang paghahambing sa dalawa ay parang pagtapat ng dalawang uri ng halimaw. Si Inoue ang precision monster, isang fighter na bawat hakbang ay may kahulugan. Si Pacquiao naman ay tinatawag na parang chaos monster, na ang hindi inaasahan ang kanyang sandata. Dito magiging kritikal ang punto. Kapwa sila knockout artist, ngunit ang pinanggalingan ng kanilang lakas ay lubang magkaiba. Si Inoue ay isang mathematician sa lona. Si Pacquiao noon ay parang bagyong walang paabiso. Sa ganitong konteksto, paano maging fact ang knockout kung magkakaiba talaga ang dynamics? Ang pinakamalaking pagkakamali ng mga nagsasabing tiyak na knockout ni Inoue itong si Pacquiao ay ang kanilang paniniwalang sapat na ang kanilang paghanga upang tukuyin ang kasaysayan. Ngunit sa totoong mundo, walang istoryang sinusulat gamit ang haka-haka. Ang kasaysayan ng boxing ay binubuo ng tunay na laban, hindi ng social media proclamations. Ang tanging katotohanan dito ay walang sinumang eksperto ang maaring magsabi na 100% tiyak na magiging resulta ng laban ng dalawang alamat, lalo na kung hindi sila naglaban. Pareho silang may kakayang magpabagsak, pero pareho silang may sandata na kayang magpabago ng takbo ng laban sa isang iglap, at pareho silang may estilo na kayang maglagay sa isa't isa sa peligro. Kung may masasabi man tayong malinaw ay ganito yan, hindi fact ang knockout na sinasabi ng ilan, ito ay opinyon at hindi kasaysayan, at ang tunay na mitiin ng diskusyon ay hindi lang ang pag-angkin ng katotohanan na walang laman, kundi ang pagkilala na parehong dakila sina Inoue at Pacquiao sa kani-kanilang panahon. Mga kwento, sa huli, ang gandang may dudulot ng debate ay hindi ang pagtatalo kung sino ang siguradong matatalo, kundi ang pag-alala ng boxing ay isang laro na hindi maaaring hatulan ng garantisadong resulta dahil sa ring, ang tanging fact ay hindi inaasahan. Kung ang isang fan ay gustong maniwala na panalo ang inidulo nila, karapatan nila yon, pero hindi nila maaaring tawaging fact ay isang pangyayari na hindi nasukat sa tunay na ring dahil sa boxing. Ang katotohanan ay hindi nabubuo sa social media, nabubuo iyon sa loob ng lona. At dyan, nagtatapos ang ating kwento.
Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Ernesto Herrera, kay kakwentong Nick, kay kakwentong Ralph Cañete, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.